Happy Tuesday, bestie. Happy Tuesday, bestie. Ang fresh mo naman. Ikaw din. Well, Yes. ano tong nasa harap natin ngayon? We have drinks from Pick Up Coffee. So I Wow. have matcha latte. Iced matcha latte. And And you have... This is my go-to drink, yung iced white mocha something. Yes. As a basic bitch, alam mo naman, gusto lang natin kape, yung Kape. matamis. Hindi pa din mag-Amerikano. Oo, hindi pwede. May question ako, bestie. Yes. Bakit what's ito that? ang drink natin? Because today we're going to talk about our purpose in life. Yeah. May tanong naman ako sa'yo. Ano yan? So, bestie, kailan mo na-pick up? Oh! Love that. Kailan mo na-pick up kung anong gusto mong maging in life? Alam mo, feeling ko, during our previous episodes, I kind of made it clear na I'm someone na still trying to figure himself out. So, I think it's safe to say na up until now, yung part na yon, baka fini-figure out ko pa rin sa sarili ko. And, you know, I just turned 25, age Yeah. reveal. Kaya feeling ko medyo Wow. work in progress and young pa tayo to answer that question. Although, that doesn't mean na wala tayong magandang input para sa episode na to. Of course, meron tayong ganon. Yes. But, to give back the question sa'yo, bestie, when did you pick up na anong Sa purpose mo sa buhay. buhay? To answer that, actually, ang cheesy nito. Feeling ko ako yung mediator. Parang ayun yung ayun yung purpose ko sa buhay. Maging mediator. Kasi, di ba sa friend group natin, pag may nagkakaroon ng konting initan, ganyan, konting awayan, parang napapansin ko na nasa middle ako palagi. Like, isa ko sa either takbuhan ng mga parang may sigalot, or parang alam mo yun, parang ako sa sarili ko, I find myself parang talagang meddling sa mga gulo. Pati sa bahay, actually. Kasi, yung mom ko and yung kapatid ko, mga pares mga iinit na ng ulo. So, sa bahay, parang ako yung... And your friends as well. Yes. Mga pinaglihis sa pressure cooker. Ganyan. So, parang sa lahat na napupuntahan kong intimate groups, You're always the mediator. Oo, parang, and feeling ko kasi, ako rin as a person, ayoko na may gulo kasi talaga. So, parang na-anxious ako pag may tao sa paligid ko na hindi okay. Okay. So, gusto ko parang palagi yung paligid maayos lang, ganyan. Kasi mga Aquarius, mga radical minds, mga gusto palagi ng change. Parang ganyan. Parang Change but in a good way. Yeah. Parang gusto progressive lang, ganyan. So, and yung feeling ko, ang nakaka-apekto rin talaga sa akin, yung moon sign ko, Pisces. Kasi emotional ang mga Pisces. So, parang as much as possible, ayaw ko nang magkakaroon ako ng parang emotional trauma or trauma agad. Pero parang, ayun nga, kasi diba, pag may conflict, mabigat siya sa damdamin ko. Parang And we don't ganyan. want that. Yeah. So, parang gusto ko zen lang, parang peaceful lang, ganyan. Ikaw? So, in that logic, kung ikaw yung mediator, ako yung tagagulo. Pot stirrer at tagahanap gulo. Potstier. Pero, pwede nga kasi, hindi sa pero I enjoy dramas. Pero, Yeah. you know, iba naman yung pag-included ka na kasi Oo. stressful talaga siya. Mm-mm. So, mahirap siyang panindigan. Sa ganong type ng logic, feeling ko ako yung more on instigator, I think. Yung nagsa-start ng something. Kasi, May it be good or bad? Can you claim na ganun ka? Or doon ka sa good? siguro yung sa good, purposively yun. Pero yung sa bad, baka unconsciously may Oo. nagagawa akong Hindi something na intentional. hindi intentional. Work in progress. Then again, 'di ba? Alam mo kasi, one thing I've actually read when we are talking about purpose. Purpose is not something you're finding. Purpose is something you create for yourself. And I really find that beautiful. Kasi, what if hindi mo mahanap? Ang laki ng mundo, ang haba ng panahon. Ang gulo sa utak nun, what if hindi mo nga naman siya mahanap? Actually, ngayon ko lang nakita yan sa ganyang perspective, yung purpose. Kasi parang, it can be a choice. Growing up, parang ang dating sa akin ng purpose, it is something na destined for you. So, ikaw, dapat ma-realize mo kung ano yun. Kasi parang tinadhana ka na ganun. Pero yun nga, sabi mo,
it can be a choice talaga. Na ikaw sa sarili mo, kung gusto mo maging ganitong klase ng tao ka, it's up to you on paano mo siya i-channel and maipapamala sa mundo habang nabubuhay ka. Parang ganon. Truly correct. Kasi, di ba, there are a lot of people who we feel like na they've been born na parang nakalatag na sa kanila lahat. And more often than not, maraming taong ayaw yun. So, dun mapapasok yung pagiging deviant ng isang tao na I have to create something for my own. I have to carve my own path. I have to be in my own way. Only then, mas ma-realize nila and ma-feel nila yung freedom, a more purposive type of living. Feeling ko ako din ganun eh. Say for example, I was born in a not very rich family. Tatanggapin ko na lang ba na ang purpose ko ay para hindi maging mayaman? Tatanggapin ko na lang ba na ganon? Na I'm just for this type of living? Syempre hindi. We have to carve our path. Para, it's basically living your own life. Yeah. And making something out of the time that you're given here in the world. In the world. Agree. Totoo. But, when we're talking about purpose, lagi ko naiisip yung existential crisis. Kasi 'di ba, yung ganyan, parang nakaka-trigger siya ng thought sa utak mo na ano nga bang purpose ko? Bakit nga ba ako nabuhay? Kasi alam mo, minsan naglalakad lang ako sa daan or minsan nakasakay ako ng angkas pa uwi, nasa EDSA ako, mahangin sa mukha ko. Ba't ba ako nabuhay? Ano bang ginagawa ko? What's the purpose of everything? Yung sa start mong questioning na yun lahat. Does it happen to you? Yes, actually, nangyayari sa akin yan pag, ang weird, kasi every time na tumitingin ako sa langit, pag gabi, tapos makikita ko yung stars, parang mapapaisip Sa yero ka ba natutulog? Hindi naman. Siyempre, may bintana naman kami. May bintana. Okay. Ay, pag napapatingin ako sa stars, parang sobrang fascinated ko lang sa existence ng everything. Like, existence ng Earth, ng universe, natin sa universe, and possibly yung ibang creatures pa sa other universes. Na parang namamangha ako kasi parang sa dinami-dami ng chances, ng probability of me existing in this lifetime, in this universe, dito ako nag-exist. Parang ganyan. So parang, ayun nga mapapaisip, what if sa ibang universe ako napunta? What if hindi ako nag-exist? What if hindi ako tao sa lifetime na to? Parang, what if bato ako? Ganyan. Parang everything, everywhere, all at once. Isa din yun sa nag-trigger sa akin. So, parang, mapapaisip ka talaga. So, parang iniisip ko, kung naging tao ako, ano kayang purpose ko? Mapapaisip ka talaga na parang, nilagay ba ako ni Lord dito para manggulo? Nilagay niya ba? Or meron kang mission. Oo, may mission ba ako? Parang ganyan. So, mapapaisip ka nga talaga. Ngayon, napapaisip ako. Diba? Pero, same thoughts actually. That's why I really love sci-fi movies eh. Kasi may triggering sense siya sa akin na, oo nga, bakit ganito, bakit ganyan. I love movies na kine-question yung reality ko. But, I agree. The space, the time, matter, it's very vast. And to be able to live in this specific point in time, that's something na very amazing. Mahirap alisin sa akin na naniniwala ako na nilagay ka dito for a purpose talaga. You may find your purpose or you may create one for yourself. Either way, make it worthwhile. Yeah. I really think na hindi siya coincidence lang na naging groupmates tayo nung second year high school. Diba? It was for a specific reason. Kaya naging groupmates tayo so that we can progress to become friends. Eh di wala sana silang pinapanood ngayon. Yeah. Kung hindi kami naging groupmates, walang Take Out Tuesday podcast. Kung walang Take Out Tuesday podcast, who knows, baka may mga nasabi kami yung thoughts na may nangailangan pala sa mga iilang nanood sa amin noon, diba? It's not 23 viewers na. Domino effect, diba? Yeah. Regarding that, whenever na iniisip ko yung about that, the vastness of everything, life and death, what's your purpose, mahirap pigilin, pero it's somehow bothering para sa akin. Ang hirap niyang i-take in all at once. So, minsan ang ginagawa ko na lang talaga is to shrug it off. Mamaya ko na nga siya iisipin. Ayoko muna siyang pagdaanan kasi alam mo yun yung mga thoughts na may isip mo. Paano kaya ako mamamatay? Nagkakaroon ka ba ng ganong thoughts na bakit kaya ako nabuhay? Bakit sa ganitong pagkakataon? Paano ako mamamatay? Hanggang kailan lang ako? Actually, nangyayari sa kanya pag nagkakasakit ako. Parang iniisip ko,
oh my gosh, paano kaya ako mamamatay? And parang napapahiling ako na sana parang mas okay kaya sa akin na parang iniisip ko pa, what if magka-terminal illness ako? Knock on wood. Knock on Parang- wood for you. Mas gugustuhin ko kaya na malaman ko siya or mas gugustuhin ko na oblivious ako. Mm-mm. Parang napapaisip ako ng ganun. Kasi existence, di ba? Parang, torn ako kasi, of course, pag nalaman mo na parang hanggang dito ka na lang, merong, parang may dread na parang, nagawa ko na ba lahat ng gusto kong gawin? Parang ayun yung cons. Whereas, pag hindi mo naman alam, may enjoy mo naman yung buhay na parang, yung parang talagang you're living in the moment na parang, as day goes by. Parang ganyan. Ang cons naman nun, pag hindi mo alam, may tendency nga na hindi mo masabi lahat ng gusto mo masabi. May tendency na hindi mo magawa lahat ng gusto mong magawa. Tapos parang andun kasi yung, parang complacent ka na parang, ay okay na yan, parang may bukas pa naman. So parang, ayun, di ba, parang may tendency na you're not living your best every day. Mm-mm. Parang ganon. Ang pros naman, pag nalaman mo hanggang dito, parang ayun nga, you learn to appreciate more, be grateful talaga sa mga tao na nandyan para sa'yo, ganyan. And parang you learn to let go of things na hindi naman worth to think about na. Kasi mas nakikita mo na kung ano yung mas importante sa'yo. Based sa sa mga napag-iisipan ko, parang mas gusto kong malaman in case. Uwe? Oo. Pero sana naman wag. Pero like, Feeling ko ako baliktad ako sa'yo. gusto mo oblivious ka. Ayoko malaman siya. Gusto ko may mystery pa rin ng future. Kasi feeling ko that's what makes us human eh. Kung hanggang saan lang yung limit ng senses natin. We are given this limited senses because baka scary na masyado yung mga susunod. And I consider that as a gift. So, ikaw, curious ka or you would Yeah. want na makita siya? Ayoko naman i-manifest. Pero parang, kung papipiliin nga ako, like, kunyari, magkaroon ako ng ganong situation na meron akong chance na malaman yung kung hanggang kailan na lang ako mabubuhay. Parang I choose na Alamin? Parang ganon. I'm scared. Kasi ako, knowing myself, parang guilty ako na complacent ako mabuhay. I'm not that kind of person kasi na hindi masabi ng I love you or ma-appreciate vocally. Yung ate ko nga nagre-reklamo, bakit daw pag nagko-call siya sa akin, siya nag-I love you, ako daw hindi daw ako nag-I love you too. Ganyan. So parang, dun ko na-realize na, oh my gosh, parang, what if mamatay ako bukas? Like, ayun yung last memory sa akin ng ate ko na parang, I don't show how much I love her enough. Parang ganyan. So parang hindi lang, at alam ko hindi lang ako sa kanya ganyan. Kay mama, nag-I love you talaga ako kasi parang, syempre nanay ko yan. Pero parang ayun sa mga friends, parang hindi naman ako Kasi hindi rin naman natin love language ang ayun gano'n. din kasi parang feeling ko kasi once na magkaroon ako ng ganong sense na hanggang dito na lang ako, parang baka lahat ng love languages, girl, anuhin ko. Maging love bombing na Oo. siya. Parang ganyan. So parang no regrets kasi. Parang ayoko kasi nang may regret ako. So hindi ko lang talaga alam, pero parang leaning towards ganun ako. Regarding that, I remember when I was in college, one of my classmates, randomly nag-uusap lang sila dun eh. And then, ako bilang madaldal, bisita ako sa kanila. Ano pinag-uusapan nyo? They're talking about life and death. And suddenly, they asked me this very spontaneous question. Ready ka na bang mamatay tomorrow? Ikaw, ready ka na nga ba mamatay tomorrow? Alam mo, ang sagot ko nga dun, yes eh. So, nagulat sila. Ay, College wait. kasi. Oo. Danas na danas. Kunin mo na lang ako, Lord. Hindi ko alam. Feeling ko hindi ko pa siya masyadong iniisip yung sagot ko that time. But today, if I was asked kung ready na ba akong mamatay tomorrow, maybe not. Kasi nag-start ka palang mabuhay ng legit, kung paano talaga mabuhay ang isang Oo, alam mo yung feeling ko, nagsistart pa lang akong grown man, ganyan. ma-realize yung mga bagay na dapat pinapahalagahan, Pinapasalamatan. binibigyang importansya at ng, efforts, ng drive. Hindi pa nakikita ng mundo yung best of me. This isn't my peak yet. Parang wala ka pang legacy. Ganyan. The thing about legacy is ayoko maiwanan akong legacy. Ay. Legacy is for someone who dreams of power, I think. The power to influence people, the power to control them. And I don't feel like I want that in my life. Feeling ko kung aalis ako peacefully,
okay na sa akin yung meron akong memories instead of legacy. I wanted to be remembered as someone who's loving, as someone who's kind, na naging masayang Yes, ba't parang papaalam ako? Teka lang. Parang nag-ano ka na. Hindi ayoko pa. Inuulit ko. Ayoko pa po. Kasi di ba legacy, something na iniiwan mo, the legacy of power of ganito, ganyan, the legacy of music of ganito, ganyan. Hindi naman ako artist, hindi rin naman ako politician, hindi naman ako whatsoever. So, I'd rather be loving in someone's memory. Ikaw ba? Feeling ko this is, like what you said earlier, driven by my sun sign, Aquarius. Mga Aquarius kasi mga, diba, radical people, ganyan, na gusto may change in the world na naiiwan. Para may dulot sa mundo. Ganun kami, naturally. So, feeling ko gusto ko may legacy ako. Hindi naman in terms of yung power na sinasabi mo, pero parang, I wanna be remembered as someone who made good change, positive change possible because of my existence. I wanna help the world be a better place. Parang ganyan. Parang I wanna be remembered that way na, si Charity, ayun, she made me feel like the world is a much better place because of her existence. Parang ganyan. So, I wanna disagree with you na kaakibat ng legacy ay power. Kasi for me, okay. it doesn't always naman come hand in hand. Legacy and power. Parang it's siguro, not mutually exclusive. That's what you're trying to say. Parang okay. ganyan. So parang you Point taken, yes. you can make an impact sa ibang tao kahit hindi mo na-realize na may impact ka naman palang nabibigay. For me, yung legacy is up for the people to decide, not you. Parang ganon. Ganon ko siya That's nakikita. a good point to see, actually. Yeah. So, para kasing kung ang tingin mo sa legacy is kailangan may power ka or something, parang hindi siya, it doesn't come from a genuine intention for me, na parang kailangan meron kang power bago mo siya gawin. Kasi anyone can make a change naman. Siguro, I came from the movies or the knowledge that I have about the legacy before. Say, for example, the movie Troy, the Trojan War, remember that? And sabi ni Achilles, he has to fight in this war because that will leave his legacy. Thousands of years from now, their names will be remembered. So, baka ganun ko na remember yung legacy, kaya may kaakibat na power. Kasi parang yung legacy is something na dinidikit talaga sa this something big and glorious and talagang monumental. And di ba, pag naririnig natin sa politicians, the Aquino legacy, the Marcos legacy, kung whatever man, kung ano man yung mga bahala na kayo. See you sa next episode, okay? Sige na ako tumingin nga something na parang as an audience, ganyan, na parang, sige, i-claim ng mga Marcos na may legacy sila. Ako alam kung wala sa akin. So, null yan sa akin. X yan. Hindi yan valid. Parang gano'n. So, for me, it's But a legacy can also be negative. Ay, so, ba? ako ina-acknowledge ko rin siya. I never see the Marcos legacy as something positive. Okay. Ayun yung legacy na naiwan nyo. Diba? Anyway, I have a question in mind kanina. Natanong ko na ba na given all of these, yung mga naiisip natin ngayon, how do you comfort yourself with the idea ng pagiging overwhelming niya? What thoughts or principles do you have in yourself na, keeps you sane? Ako feeling ko I have plenty siguro. And I think I could share some. Nung high school kasi ako, palabas ako ng mga quote. I'm not sure if sa movie ko siya na-pick up or sa Facebook, somewhere. Hindi ko alam, hindi ko na maalala. But ang idea is, oblivion is a gift. Yung idea na years from now, hindi ka na maaalala ng mga tao. It's a gift. So, that makes you powerful and unstoppable. Like, you can do anything you want. Makakalimutan ka rin ano't ano man ang gawin mo eh. So, might as well, do your thing. Feeling ko, ayun, may mga ganong principles akong naiiwan sa utak ko to comfort myself sa overwhelming thoughts na ganyan. Ikaw ba, meron ka mga ganon? Parang medyo connected siya. Pero in a sense na, parang masyadong na ma-microscope mo yung mga bagay na parang, saan nagmula ang tao? Parang mapupunta ka sa mga ganong tanong, di ba? Like parang, ano ba ang nagsimula? Itlog o manok? Parang iniisip ko na lang, I'm just a speck of dust in this very, very big universe. Kung ako nga ganito, full human size tayo, may mga bacteria tayo sa loob ng katawan. May existence din sila. So parang, may iniisip ba sila? May sarili ba? Alam mo yun, parang maiisip ko yun. What if isa lang din tayong bacteria sa isang napakalaking organism pala, di ba? Parang ganyan. So,
ano ba talaga ako? The way I comfort myself is sinasabi ko na, parang medyo nihilist, ano na siya perspective na parang nothing matters. Pero hindi naman ako talagang napupunta dun sa nihilist na hindi ko naman siya pinapractice talaga na. Alam mo, natatawa ako kasi yung mga gantong topic, nadadaanan ko lang pag nakikipag-inuman. Alam mo yung tipsy ka na. Lakas na May tama ka na. Hindi pare, kasi yung tayo, umiikot yung... Kasi ngayon, we're very sober. Yeah. Pinag-uusapan natin yung ganito and nakaka-trigger siya ng mga thoughts sa utak mo. Speaking of that, have you ever experienced na magkaroon ng existential crisis in a way na mas touched sa reality? Say for example, about your work, school, maybe your personality, your family. Kasi those things, it triggers din yung existential crisis. How would you move forward with your life from this point in time? Thankfully naman. Parang wala pa ako sa ganung point talaga na mapapaisip Like ko, reaching the rock bottom? Oo, na parang ano pa bang silbi ko sa mundo? Parang wala pa naman akong gano'n. Nasabi ko before sa work shenanigans episode natin na parang nung college ako, di ba parang may slight existential crisis ako. Pero it's not to the point na talagang depressive state, na talagang, kasi ganun ang totoong existential crisis talagang makaka-apekto siya sa everyday life mo. Mm-mm. Kasi parang sobrang kini-question mo talaga yung worth mo as a person. Na para saan pa at nabubuhay ako? May mga ganun talagang tao na nakakaranas ng ganun. And thankfully, wala pa naman. Kasi usually, 25 nangyayari yan, di ba? Yes. Kasi quarter life crisis. Oo. Wala pa naman. Nakalagpas na ako sa 25. Pero may timetable ba talaga kung kailan dapat siya mangyari? Feeling ko kasi na-sensationalize na lang yung mga ganyan. Quarter life crisis. Tapos, may ano kasunod nun? Midlife crisis. Midlife crisis. Kasi parang syempre stages ng buhay ng tao. Kasi ito lang yung lifespan natin. Oo, tsaka parang kasi nagtatrabaho ka talaga in this age. Parang, Correct. syempre may isip mo, ilang taong ka na nagtatrabaho, nasa ang point in life ka na ba? And mapapatanong ko na rin, parang, am I already ready to build like a home of I can call my own with a family na I can start, parang ganyan. So, parang feeling ko, ayun yung structure na nagmo-motivate sa mga tao para parang ma-trigger yung mga ganong questions sa sarili nila. Kasi parang, ayun nga, yung society natin is merong mga expectation sa isang tao kung paano mabuhay ang isang tao, di ba? Parang ganon. And sometimes, hindi talaga siya achievable. Am I right? And hindi kasi talaga dapat, parallel. Templated. Yeah. Agree. Ang parang hindi kailangan, pag nasa ganitong stage ka, pare-pares kayo na nasa ganon. Parang, may kanya-kanya ngang run ang buhay Ang ng mundo. bawat isa. Parang ganon. Kasi natanong ko lang, since we're talking about purpose, I remember naranasan ko siya once, yung very, very, very big, I'm not sure kung I should call it existential crisis, more of reaching the rock bottom siguro, which made me realize a lot of things. This happened when I was 23, right before moving in dito sa unit ko Parang ngayon. alam ko yan. You know that. Okay lang kaya nga to share to? Or mag-overshare ba ako? I-ano na Nagla-like lang. ba kayo? I-pick mo na lang yung Sige. yung mga i-share mo lang. I-filter out na lang Yeah. natin. Doon ko nag-start ma-realize na life, hindi talaga siya linear path towards success. Tomorrow is never promised na magiging okay siya, na nandyan ka pa ba, ganon. Kasi one day, I was very complacent with everything that I have. Sabi ko kay Lord, ang saya ko ngayon, ganon, sobrang saya ng puso ko ngayon. I have loving friends, I'm okay sa bahay namin. As a young adult, kumikita naman ako ng ample, to sustain At meron ka pang panluho, ganyan. to sustain my lifestyle and Yeah. yung happiness ko. And one day, parang bigla na lang akong gumising na hinipan lahat. Inalis sa akin yung comfort ko. And then, the moment I knew it, nasa rock bottom na ako. I lost this part of me. I don't have these people anymore. Ang hirap niyang pagdaanan. So, I was in that rubble. And it came to a point na lumalaban pa din ako sa araw-araw. Syempre, hindi ka pwedeng huminto eh. Hindi porket may existential crisis or nandyan ka sa rock bottom mo, titigil ang mundo para sa'yo. You still have to fight for it eh. And triple siguro yung hirap niya. Ganun, naranasan ko na magko-commute ako, nasa LRT ako. May tatawag na mga certain na tao na iniiwasan ko na makita yung pangalan sa notifications ko because it triggers something inside of me. And then, pagtatawag sila, nagkakaroon ako ng, I'm not sure, hindi kasi ako nagpa-check up talaga, but I feel like I had anxiety attacks.
hindi ako makahinga na maayos. So, what I actually had to do there after answering the call was to get out of the The train train. kasi parang Kahit hindi ko pa suffocated station ka. yun, oo, and I have to catch my breath. But, during that time, siguro kung may mga nakaka-experience din nito, ang ginawa ko noon is, really, kasi wala naman choice eh. So, I held on. Yun naman yung kailangan gawin. And I tried to see things from a different perspective. Doon ko na-realize na maganda pala talaga lagi pag may nilolook forward ka. Seeing things from the bottommost part of your life, everything is just shining na eh. So, nowhere else to go but up. So, I held on to that and then gradually trying to work myself out. Naging okay naman siya isa-isa. Although maraming nag-ibang bagay kasi pag nagstay ka na same pa rin yung situations mo. Parang walang growth, no? Walang growth and magsastagnate ka dyan. And mahirap yun. Kasi pag hindi ka na gumagalaw, pag naburo ka na dyan, nabubulok. Diba? Ang problema pag hindi mo pinansin, nabubulok yan. And sa pagkabulok na yun, baka madamay ka. Bulok ba tayo Parang ngayon? ngipin lang, parang bagang Yes, lang, ganyan. fresh tayo ngayon, hindi pwedeng ganyan. So, ayun, parang feeling ko, yun yung nag-trigger sa akin. Kaya nagkaroon ako ng mga different point of views ko sa buhay ngayon. So, maybe I wasn't the same person as I was 2 years ago. Yeah. Sobrang drastic na naging change. I remember putting it in my journal. Sabi ko, Lord, before, I was asking for movement. Kasi feeling ko nag-stagnate na ako sa career ko. And then, ayun nga, I got promoted. Binigay naman sa akin lahat. And then, one thing I know, sinasabi ko na lang na, Lord, allow me to keep up naman with this pace na binibigay mo. Kasi na-overwhelm ka. hindi ko na kaya. Ang Oo. dami na niya. Parang hindi na ako makahinga sa sobrang daming bumubulusok na hangin sa mukha ko. So, that's how I felt. And feeling ko naman yung faith ko. Alam mo, hindi ako pala simba. Pero sobrang nagiging lang ako. Sobrang nagiging thankful and grateful lang ako. Mas religious ka sa akin, you know that by heart. Actually, I cannot call myself religious. Spiritual. Oh, yeah. Pero yun, it really helped me a lot. Having faith over... Having parang someone more powerful than you and knowing your that situation. someone is more powerful than you and The they could situ- actually control you and Yeah. the situation, di ba? Medyo Kasi nanginginig pa rin parang, ako yung kasi parang ipagsapan pag sa wala ngayon. kang ganun, parang lahat isisisi mo sa sarili mo eh. 'Di ba? Kaya parang mas bumibigat siya. Kasi at least you have someone to blame and someone to rely on na parang, okay, ibibigay ko sa'yo to. Give ko to sa'yo. Basta you owe it to me na there are better days ahead. Can you elaborate on that? Parang, I love that thought na meron kang tinitignan other than yourself na to thank for, to blame for. Oo, kasi Ganon. feeling ko, ayun din ang purpose. Bakit may Diyos? Okay. Kasi ang Diyos, aminin natin, hindi natin, ang faith lang natin ang nagle-legitimize sa existence ng Diyos. 'Di ba? Kasi we cannot see Him physically. And ang tao, syempre, hindi naman basta-basta naniniwala kung hanggat walang proof. And kaya nga may faith. Kasi parang ayun yung nagle-legitimize sa existence ng someone divine and more powerful than us. And so, ayun nga, parang may nakikita kasi ako na na parang sinasabi na man made God because, ayun nga, parang we have someone to blame for, we have someone to, ang dami mo rin question sa universe na hindi mo masagot. It's just natural to create someone na magiging sagot dun sa mga tanong na hindi mo alam ang sagot. Kaya sabi ko, di ba, I'm more spiritual than religious kasi parang part din to ng sometimes parang masasabi ko na part to ng existential crisis ko kasi I was raised as a Catholic na parang mapapaisip ka, is this talagang nanggaling sa bibig ng Panginoon? Or is this something na translate na lang ng parang na na lang Lost in translation. lang ng iba-ibang tao? Or is this a biased conclusion from kung sino yung author ng passage na yun sa Biblia? So parang may ganun akong naisip na, Lord, parang totoo ka ba? Sinabi mo ba talaga? Pero may mga ganun akong So parang ayoko nang masyadong i-attach yung sarili ko sa religion, sa isang religion. Basta I know in myself na there's a God, there's something more powerful than me and everyone in this universe. And with the relationship that you've created Oo. for that specific being, you know that he's kind, Oo. he's caring, he's compassionate. And- Kaya hindi niya kayang yeah. sabihin yung Oo. mga And it's ganon. more comforting for me, it's more comforting to know
I just know na may something na someone has my back. Depende kasi yan sa perspective ng tao. Pero ayun nga, pag nagkakaroon ako ng points in my life na sobrang hirap ng napagdadaanan ko na binibigay sa akin ng mga challenges and trials and tribulations, mga ganyan. Parang it really helps to comfort myself knowing na may... Did it happen already na may point ka sa buhay mo na you actually blamed him? And you ask him, bakit? Yung may rage ka na inside of you. Hindi ako nagpapaka-plastic or but actually wala. Kasi feeling ko, gano'n na lang ka-strong yung connection ko sa kanya na sobrang grabe yung trust ko na parang, naalala ko to, kasi nung nagte-thesis kami nung third year, pa lang siya, prerequisite pa lang siya, hindi pa siya yung final thesis subject namin. Nakakatawa to kasi, parang nalay kami ng submit ng research paper ng group namin, tas parang, sobrang pinahirapan kami ng prof. Okay. Kasi nga, parang sabi niya, hindi daw acceptable na malate ng submission. Kasi nga, parang paano kung nasa workforce na kayo? May ganun siyang mga logic na sinasabi na ganyan. Parang ilang oras lang naman kami na late ng submission, ganyan. So, parang may pinagawa siya sa amin na hindi part nung subject na yon. Parang meron siyang pinagawa sa amin na parang para i-accept niya yung thesis namin. And parang work niya yon sa other work niya. So, parang naalala ko, nung bago niya yun i-open sa amin, ipipilit pa, pinunta namin siya sa office niya, girl. Gusto mo na siyang i-name drop? Joke! Ayoko! Pero, syempre, once na thesis yun, parang ang bigat-bigat sa, baka din ako graduate. Yung mga ganun ka nang mapapaisip. May ganung bearing na. Oo. So, sobrang, talaga siya sa akin, sobrang dagok talaga siya sa buhay ko na parang, sana i-accept na siya, ganyan, kasi, pero parang, yung time na yun, parang habang naglalakad kami papunta sa office niya, naiisip ko na, malalampasan ko rin to. Kasi parang, every time naman na pupunta ako sa ganitong sitwasyon, parang inaangat din naman ako ni Lord. Parang may ganun akong, parang kaya it really is comforting. Yung na meron kang kayang kapitan pala. Oo, yung trust ko talaga sa being na yan. Kung sino man siya out there, kung sino po kayo, kung sino man yung tama sa lahat ng religion, kung si Buddha ba, kung si, di ba? Like, pero ayun, knowing na may being ka na parang you can entrust everything, literally everything, comforts me. Kaya parang feeling ko isa rin yun sa reason bakit hindi pa ako nagkakaroon talaga ng malalang existential crisis kasi parang nagkakaroon ako ng ng optimist parang mindset. Hindi ko rin sinasabi na pag may problema ka, isipin mo lang Siyempre kailangan kumilos ka din. Oo. Or hindi sinasabi nila, lalo sa mga may mental illness like depression and bipolar disorder, ganyan-ganyan, na parang sinasabi, mag-pray ka lang kay Lord, may mga bagay po na hindi kontrolado ng ating pag-iisip, kaya nga siya mental illness. So parang hindi rin madaling sabihin na dahil lang naniniwala ka sa Diyos is mareresolve na siya. Yung mga ganong problema. May mga problema rin talaga na kailangan mag-seek ng medical attention, like ganyan. So, ayun. I feel like when you're out of that situation already, it's the only time when everything becomes clear to you na wala nang blur sa paningin mo and you're seeing the reason why you have to undergo or why you have to, cross that type of path. 'Di ba? You would know the reason. Kaya pala ako nilagay sa ganitong problema dati so that I could become this version of myself. It also is a factor na we come from a place of privilege na hindi tayo nagkaroon ng situation na, let's say, may namatay tayo na special someone from a crime or parang ang very unpleasant parang accident or yung alam mong hindi natural ang cause ng death, parang ganyan. Kasi feeling ko yun yung usually yung mapapatanong talaga yun na parang bakit hinahayaan mo sa amin mangyari to? Kasi it's something na parang talagang walang hustisya na parang anong ginawa namin para ma-deserve namin. May mga ganung tao kasi talaga. Kasi ako, diba, I lost my dad nung 2021. And akala ko, pag nangyari sa akin yun, parang mapapatanong ako nga kay Lord na parang, Lord, bakit mo kinuha si Daddy na parang ganyan-ganyan. Pero actually, nung sinabi pa lang sa amin ni Mama na parang na heart attack daw si Daddy. Hindi ko alam kung ang weird nito pakinggan. Pero nung papunta kami ng ospital ng ate ko, parang sinasabi ko, Lord, kayo na lang po bahala. Ayokong i-wish na pahabain niyo yung buhay niya. Kung mag-agonize lang naman siya sa time left niya. Kung mag-agonize lang siya. Kasi usually may mga tao na magbabargaining na parang, Lord, wag mo muna kunin, hindi pa ako ready, ganyan.
I know in myself, hindi pa ako ready mawalan ng tatay. Pero, at the same time, parang, ayoko rin naman ipilit kung alam kong mahihirapan yung dad ko for the long term. And kung parang ayun din naman yung kasi kilala ko yung tatay ko, ayaw niya maging pabigat. And kaya nga sinekreto niya sa amin na may heart failure siya is, kung di pa namin na-discover yung mga gamot niya, kasi tinatago niya yung gamot niya. Nagme-maintenance siya. Sino nakakaalam? Sorry, ngayon ko lang narinig sa'yo to. Nalaman namin, pero parang Wait, sinong nakakaalam lang? siya, tapos kasi Si mama mo. Sorry. nalaman lang ni mama nung nakita niya na yung gamot. Tapos kinonfront niya si daddy. So, nalaman namin. Parang ganon. And how far yan before nung death ng Siguro, father mo? 1 year? Actually, nalaman yun, nag-aaway sila. Tapos parang sinabi ni daddy, alam mo ba, sabi sa akin ng doktor, isang maling atake lang sa akin, matitigok ako. Gumanon siya. So parang naalog ang mundo ko na parang kung di pa sila mag-away, di pa malalaman ni mama yun. Parang ganyan. So parang, ayun nga, knowing daddy, alam ko yung motivations niya eh. Alam ko na, kaya sinikreto niya yun sa amin kasi parang di siya nga naniniwala sa concept ng pagpapa-hospital, pag-maintenance, ganyan. So parang feeling ko, sabi ko, syempre, usually mga nakaka-survive ng heart attack na stroke. So Yes. coma. So, alam kong si daddy, kung masasurvive yung heart attack at magiging ganun siya, Ayaw niya ng ganun. ayaw niya ganun. So parang feeling ko rin talaga. Tsaka, So, when you're Ayun. walking papunta sa hospital Sa during hospital. that time, ang tumatakbo na lang sa isip Kayo mo, na lang bahala, let your Lord. will be done. ganun lang talaga sinasabi ko. Hindi ko talaga pinagpipray na parang, ewan ko parang sorry kung ano. Pero it kung takes sa a lot ibang of tao. strength and, wisdom para ma-attain yung ganyang type of thinking. Because a lot of people would just, kasi mas madaling magalit eh. Mas madaling Yeah. mag-blame na, bakit ganito, bakit ganyan? Instead of trying to, understand things. But I really can't blame those people na pinagdadaanan yun. Diba? Depende rin talaga yun sa sa mindset mo. And Agree. wala namang maling pagtanggap ng mga ganun. Having that said, yung mga pinagdaanan natin sa buhay and sa mga na-share natin, bestie, is adulthood everything you've ever expected when you were a child? Hindi. Easy answer, hindi. Huwag na tayong plastikan, hindi. Bakit? Were you Nung expecting kasi- something more glamorous before? Hindi naman glamorous, pero kasi nung bata ako, kala ko yung mga matatanda, hindi nawawala ng pera. Walang concept ng petsa de peligro sa akin before, na parang, Kailan ka nalinawan na hindi na ganun? nung binibigyan na ng baon. Okay. Nung bata ako, syempre, always naman may baon. Pero nung college na siguro, kasi parang, ayun na yung mga time na may gusto ko nang bilhin para sa sarili mo na hindi na out of budget na dun sa baon. So parang, gusto mo na kumita, gusto mo na magtrabaho, di ba? Kasi yung mga luho mo, ganyan. Tapos, nung nagkatrabaho na ako, parang, ay shit, hindi naman pala totoo na kahit palagi kang nga sumisweldo, hindi naman pala kayang mag-last nung sweldo, unless sobrang taas ng sahod mo, di ba? Parang, ay, hindi pala ganito ang fantasy ng mga adult. Nawawalan pala ng pera mga adult, ganun. So, more on sa financial aspect, Yeah. yung sa, mo. True naman, I agree. Diba? Kasi akala ko dati, pagka-graduate, nung nag-work ka, okay ka na eh. Akala ko, yun na yun eh. And the all be all na siya. Ganyan. Pero hindi pala. Even when I was in, siguro first year, second year college, maybe I was too naive to think about it. And yung thoughts ko nun, pag 21 ako, nasa akin ang first million ko. In your dreams. Graduate ka 19, so you barely have 2 years left. Paano? Paano unless mag-estapa ka, di ba? Mang-scam ka. Kahit i-evade ko yung napakaliit na tax na kinakalta sa akin, hindi talaga. Hindi kaya, hindi achieve. Pero at the moment, we're trying to work on that na kahit pa paano. May delayed man, pero laban Achieve ang 1 natin. million. Malayo pa tayo ha, mamaya utangan nyo ko. Sobrang layo pa natin doon. Pero achieve natin yan. Kasi ang ngayon naman, ang paniniwala ko, nakikinig ang universe sa akin. So I really Yes. believe in manifestations na ngayon. Hindi ko alam, pero feeling ko kasi, shinare ko to sa partner ko na nakaraan. Sabi ko, yung idea ko kasi kung kailan ako naniwala nun. Kasi may nakita akong TikTok video. Grabe yung influence ng TikTok. Sabi nila, bakit hindi kayo naniniwala sa frequency, sa manifestations and all? Kasi ba hindi nyo sila nakikita? Ganon. And then, ang point of comparison niya is yung Wi-Fi. So, Wi-Fi is something na nag-emit ng nakikita, signal. Hindi nyo rin nakikita. But it's just that
nagkaroon na tayo ng tangible device to be able to have use for it. So sabi ko, oo nga naman. Bakit nga naman hindi ako maniniwala sa ganon? I mean, I have nothing to lose. To add that, alam mo kung saan daw pinakamaganda mag-manifest? Saan? Sa simbahan. Oh, why is it? Parang may nabasa ako sa Twitter ata yun na parang churches are built in a way that it attracts yung mga ganong frequency nga. And the fact na lahat kayo dun sa simbahan is nagmamanifest. Mas malaking frequency daw ang nagagawa. Parang may ganon akong Paano kung iba-iba nabasa. yung dinadasal mo? Say for example, nasa simbahan kayo. Wait ha. Ito, just to provoke that thought. Sige. Nasa isang singing competition tayong dalawa. Nasa simbahan tayo. Pareho tayo nagpe-pray ng as hard as we can. Pareho tayo ng level ng kagustuhan. Lord, sana ako po yung mag-first place sa singing competition na to. Sinong mananalo? Sinong makikinggan ng tadhana? Yung mas magaling. Ano ba? Kasi power of manifestations nasa ano tayo. And pagiging magaling even sa singing, it's subjective. 'Di ba? Oo, 'di ba? Pero kasi nga, kaya nga mayroong format ang ano. Like, iisa kayo ng kinakanta, iisa kayo ng... Kasi prayers yung mga kinakanta, di ba? Yes. In a way. So, sa simbahan nga, basta may ganun daw. Pero I get your point. Gusto ko lang mag-provoke ng something. Hindi ko rin maalala kung ano yung specific wording nung nag-post. Pero, ayun nga, sa churches daw maganda mag-manifest kasi yung energy daw maganda. So, parang pag may ganong kind of frequency na ang frequency daw kasi ng ganyan, na gagawa ng maraming tao, parang ganon. So, parang, gets ba? Parang ganon. Yes. Pero yes, I get your point. Ako naman, may style sa ngayon. Dati kasi generic ako magdasal. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Ngayon, pag nagre-request ka daw ng something out there sa universe, you have to be assertive and specific about that. So kung gusto mo ng MacBook Air M4 Midnight 256GB, dapat ganun ka magdasal. Ganun ka specific. Para yun talaga ibigay. Kasi baka kaya pala na-delay kasi hindi specific. Ganun. Diba? Ikaw nga sa customer service bakit ito binigay nyo sa akin? Kasi may hindi ka pala na-specify na something. So, baka ganun din nag-work. Diba? So, diba? Who are we to know? Diba? Parang ano gagawin namin dyan? Parang ganun yung sa ano. True. Adulthood ang usapan. Lagi na napuntahan natin. Pero ayun, ako tingin ko naman, to answer my question again, ng mas serious manner lang, adulthood is something that hindi ko siya ine-expect to be when I was that 5-year-old Fritz. But I know that it's something workable and I could pave my way around it just for it to work for me and make it worthwhile. So, ganun ko na lang tinitignan yung adulthood niyan. Kasi kung di ko siya titignan ng ganun, ay baka mabaliw na lang ako. Masira ng bait. Oo. So much of it, feeling ko ang saya ng talk na to, very fun and precise lang. Yes. And ang dami na puntahan. Ang dami na puntahan. Exactly. So with that, are we ready for our For Here and To Go? Let's explain For Here and To Go. Every time we end our podcast, meron kaming segment na tinatawag na For Here and To Go, wherein we say our streamlined thoughts. For Here are the thoughts, values, whatsoever, that with take na iiwan na lang namin dito. For Here na lang siya. And To Go are those things na we would take with us along the way. So that being said, Miss Chatty, what's your For Here? Iiwan ko na. Parang wala akong iiwan. Kasi parang more on to go ako. Okay lang ba yun? Or sige, mag-start ka muna. Baka Actually, may you know, ma-realize the ako. same tayo kasi feeling ko yun yung gist ng pinag-uusapan natin ngayon You know, knowing your purpose is leaving something behind na hindi na working para sa'yo. So, feeling ko naman nasala ko na siya sa sarili ko and sa mga iniwan kong words ngayon, I feel like complacent na ako na babaunin ko na lang to in the future. So, with that, to go. Sige, to go na lang tayo. Yes. For me, yung to go ko, ayun nga, yung sinabi mo kanina na your purpose in life is not necessarily something na you have to find, but it's something na you can create for yourself. Yes. Kasi parang, ayun, parang kung ganun kasi ang mindset natin, mahirap talaga siya. Kasi paano kung wala kang mahanap?
wala kang ma-realize. May mga tao siguro na they're lucky enough to be able na parang yung purpose nila yung nakatagpo sa kanila. May mga ganun eh. May mga testimony ibang tao na ganun eh. Pero may mga tao, parang it's not always the case. So, That's so beautiful. That's so beautiful kasi sa akin siya nanggaling. Ay, yes. sige, ako naman. My to go. My to go siguro is to enjoy and appreciate the limited senses that we have. Yung kung ano lang kaya nating ma-perceive with the body that we have now, i-enjoy na lang natin. Kasi feeling ko talaga, it's a gift na hindi natin alam lahat What ng comes nangyayari. next. And I would love to appreciate that because the mysteries of the future and the mysteries of the things that we don't know makes us human. And more than ever, gusto ko talaga maging human. So, that's my to go. Very simple and precise lang. And I really hope na may na-pick up kayong something about Yes, sa mga ang may yan. pulot, di ba? Oo. Anyway, this has been a fun episode, Yeah, don't you think, light bestie? lang. Yes. So, that being That said, being said, see you next Tuesday. Bye! Bye!